Sa bundok ng Shalala, may mag-asawang matulungin sa kapwa na sina Aling Rosa at Mang Juan. Sila'y kilalang nagbibigay ng pagkain sa mag-asawang matanda na hindi na kayang magtrabaho at sa mga batang kapos sa nutrisyon, kahit sapat lamang ang huling isda ni Mang Juan mula sa dagat para sa kanilang mag-anak. Isang araw, habang nasa laot si Mang Juan, nakahuli siya ng isang napakalaking isda. Agad niya itong nilinis at laking gulat niya nang makita ang isang singsing na may malaking brilyante sa loob ng isda. Itinabi niya ito at niluto ang isda na may sabaw at gulay upang ibahagi sa mga matatandang hindi na makapagtrabaho at mga batang kapus sa nutrisyon. Rosa, may natagpuan akong isang singsing sa loob ng isda, sabi ni Mang Juan sa kanyang asawa. Sa kanilang kabutihan, ibinalik nila ang singsing sa dagat. Ngunit sa kanilang muling pangingisda, nakita nila ulit ang singsing sa loob ng isa pang isda. Isang gabi, nanaginip si Mang Juan ng isang matandang nagwika, "Ang singsing na ito ay magagamit niyo sa pagtulong sa iba. Hihiling lamang kayo at agad itong magkakatotoo." Sinabi niya ito kay Aling Rosa at dali-dali nilang sinubukan ang mahiwagang singsing. "Singsing, bigyan mo kami ng masasarap at masustansyang pagkain." Hiling ni Aling Rosa. Biglang napuno ng masasarap at masustansyang pagkain ang kanilang hapagkainan. Ipinamigay nila ito sa kanilang mga kapitbahay at silang lahat ay naging masaya at malusog. Kahit na may mahiwagang singsing na sila, patuloy pa rin sa pagsisikap si Mang Juan sa pangingisda. Tuwing maghahain si Aling Rosa, pinagdadasal at hinihiling niya na maging masustansya, masarap, at kasya para sa lahat ang kanilang pagkain, na patuloy nilang ibinabahagi sa kanilang mga kapitbahay. At ang buong nayon ay naging malusog at masaya. Ngunit may isang mamang sakim at gahaman na si Cardo, naghinala sa mag-asawa. Minanmanan niya sila at natuklasan ang kanilang sikreto. Isang gabi, ninakaw niya ang singsing at inuwi ito sa kanyang bahay. Isinara niya ang kanyang tahanan at tinakpan lahat ng butas upang walang makakita sa limpak-limpak na salapi at pagkain na kanyang hihilingin sa singsing. Ngunit imbis na limpak-limpak na salapi at pagkain, isang malaking ahas ang lumitaw sa kanyang hapagkainan. Sa kanyang pagkagulat, siya'y nilamon ng malaking ahas. Hindi alam ng mag-asawa na nawawala ang singsing. Pag-uwi ni Mang Juan galing sa dagat, ibinigay niya kay Aling Rosa ang mga isda. Laking gulat nila nang makita muli ang singsing sa tiyan ng isda. Patuloy nilang ginamit ang singsing upang tumulong sa kanilang mga kapitbahay. At sa kabutihan ng mag-asawa, ang buong nayon ng Shalala ay nanatiling malusog at masaya. Salamat sa mahiwagang singsing at sa kanilang pusong mapagbigay.